Okay, so quick video lang tayo ngayon. So ngayon nagre-refill ako, gumagawa ako ng pagtataniman natin. So preparing tayo sa pag-transplant. Pero dapat, ginawa ko na to nung Thursday pa lang. Ngayon ay Sunday na. So late na tayo. Dapat kasi ang transfer natin, 10 days old na seedlings natin is nung Biyernes. So 10 days yun. So since Sunday na ngayon, Sunday, mga 12 days. So, 13 days or 14 days old na natin sila matatransfer bukas. So, isa sa mga naging adjustment ko ngayon is yung preparation ng distance, yung distancing ng mga styro boxes natin. So, in between, from dito sa side na to, hanggang dun sa kabilang side nung kabilang styro, mga 6 inches yan, 6 inches. Kasi yan, kung mapansin nyo ito. Ayan o, sobrang dikit na. So, nilagyan natin sila ng pagitan, 6 inches na pagitan. Ito kasi meron na rin to dati, pero mga ano lang to, 3 inches lang siguro. So, dinagdagan pa natin sila ng pagitan. At ito. Dito nagsimula yung ganong distancing. So, yan o. So, parang yan, 6 inches. Yan. And, nabanggit ko rin na nagkaroon ng mga trips and whatsoever. Pag dikit-dikit kasi sila, magkakaroon na mas mabilis na pag-transfer ng trips. So actually dito may mga trips ng konti dito eh. Hindi naman agad-agad siya kumakalat kasi konti pa lang naman. So kaya nga nag-implement tayo ng mga sticky something. Yan. Bag sticky. O, basta ganyan. Sticky paper. Kung ano man. So ngayon, naglalagay lang tayo dito. Since chlorinated to, galing sa Maynilad, nilalagay natin siya, tas dapat titimplahan ko sana ngayon kasi hindi siya abot ng 12 hours na nakatenga eh. Ito nalagyan ko na kaninang umaga. So ito nilalagyan ko pa lang. Kasi medyo naging busy nga. Tapos dapat talaga sila 3 dito pero based on spacing hindi na natin siya magagawa. So dito parang 6 lang, tapos dito 6 lang ulit. Then kung magdadagdag tayo, maximize na natin yung mga spaces doon. Then that's it. So yan, siguro patayin ko lang muna yung tubig ha. Yan. So okay na yon, bukas ng umaga titimplahan ko na kaagad yan since hindi naman ako magja-jogging bukas ng umaga. So yan, may mga umorder na nga rin eh. So malamang ito na lang i-harvest natin. So tinanim natin yan nung 16. So ngayon ang date ngayon ay July 14. So 1 month old pa lang ha. Pero maganda kasi yung naging tubo dito. Ang ganda nung dun yung hinarvest ko recently. Ang tanim nung 4. So 1 month old, tama ba? Kasi 6'4" eh. Ngayon, 14. So, 1 month old, lumagpas na siya ng 100 grams. So, ang ganda ng timbang. Sana yung iba ganun din. Tapos yung isa dito, namatay na isa dito eh. Root rot yung nangyari dyan. Although, sana hindi naman kumalat sa iba. Mukhang hindi ko naman nakitang kumalat. 2 days ago, napansin ko na yun na may problema. Hindi ko na pinatagal, tinanggal ko na. Kasabay niya tong 618. Ito naman 613. So 1 week yung pagitan nila. Yan. Hindi pa ako nagre-refill dito eh. Baka mag-refill tayo sooner or later. Anyway, ang pinapakita kong process ngayon is yung pag-prepare natin ng tataniman. So bukas titimplahan ko na to. Tapos magtitimpla pa ako doon ng mga 16 liters. Kasi ito yan, nakita nyo may konting pagitan. Ayan, may konting pagitan. Para madali ako maghalo ng nutrient solution. Pag sobrang puno kasi, ang hirap naman siyang haluin, matatapon. So, ginagawa kong ganyan, tapos hahaluin ko, tapos dadagdagan ko na lang nung nakatimpla na. Tapos ito, kaya bawas yan. Yan yung mga... Hindi romaine eh. Ano ba yung nilagay ko dyan? Rainy. Ayan, rainy. Katulad ng romaine, nagkaroon na siya ng fungus kasi maliban sa yung parang tip burn, ang palagay ko hindi ko sure kung tip burn mo siya matatawag kasi parang fungus siya. Ang nangyayari na masyadong nakukulob, so yung ventilation ang nagiging problema niya. Masyado mataas yung humidity. Pag masyado mataas yung humidity, talagang pagkulob yung dahon, nagkakaroon ng fungus, mga amag-amag, kung ganun. Yung dito nga, yung ditong rainin natin, hindi ko na napakinabangan, ginawa ko ng pataba doon sa pipino natin kasi
malala. Malala pala. Maliban sa parang may mga spider mites. Ito yung kasi isang problem ko dito sa side na to. Dito yung may mga parang spider mites something kung ano man. Eh nakaka-apekto din sila sa color nung lettuce natin. Kinakain din nila yung kulay. So hindi naman sila madaling kumalat dito sa setup na to kasi hina-harvest ko sila weekly. Doon kasi matagal na sila doon, may mga ornamental na doon sila na mahay. Tapos pinatay ko na rin yung kulitis dito kasi talagang pinamahayan na sila ng maliliit na gagamba. Ito nga, hiniwalay kong konti kasi iniisip ko, kaya nag-start yung trips dito dahil na rin sa kanila. Ayaw ko man silang sisihin pero parang ganun yung nangyayari. Anyway, ayun. So harvest ako bukas. Ano bang date to? 6/4? Ano bang 6 to? 6/6 to. 6/6. Kasabayan nung nandun. Baka yun na lang yung kunin ko para kasi may bumili kanina. Sabi ko, bukas na lang ako mag-harvest. Ayaw ko talaga mag-harvest ng hapon. Nag-harvest lang tayo ng between 5 to 7 a.m. na hindi pa sila nasisikatan ng araw. Para nakapagpahinga sila overnight. Parang nakapag-beauty rest ba? Based kasi dun sa na-experience ko dati, medyo mapait siya. Pag dumaan kasi yung tanghali dito, sobrang init. Kawawa sila. Pero yung Olmeti, hindi katulad nung iba nating naranasan na sobrang lanta yung dahon sa sobrang init. Pero ngayon na kasi medyo malamig-lamig na. Olmeti, matibay. Kaya yan yung stable na tanim ko ngayon. Tapos ito, medyo dikit-dikit pa. Magbabago yan kasi yun nga, mangyayari ito. Sasabayan nito, 6-6 dito. Yan. So, malamang 6. Sakto na yon, isang cycle na natin yon sa pang isang buwan, weekly. Ngayon, since kailangan ko ng 45 heads, nilagay ko na to. Dito muna temporarily. Pero syempre, pag na-free up na natin to, naayos na rin natin, unti-unti natin silang pagsasama-samahin. Tapos, ayun, yung tube natin doon, kinuha ko na rin yung mga tanim dyan. At yung ibang amaranth dyan, pinagtatapyas ko na. Kasi nga, yun nga yung problema. Pati itong lemongrass natin na ang ganda-ganda ng tubo, naapektuhan. O, di ba yung kulitis siya yung taas? Maganda siya kung harvest mo kaagad talaga. Kaso pag hindi mo siya agad i-harvest, maapektuhan nila yung ibang halaman. So ito pa, idagdag ko na lang kasi pero tapos na to Papasingawin na lang natin to tatakpan ko lang siguro. Tatakpan ko lang, tapos papasingawin lang natin. Bukas na yan, titimplahan. Video na lang tayo doon. So, ito yung cucumber natin. Actually, gusto ko na itong patayin. Pero nangyari, nagsabay-sabay yung bunga niya. Ayun may bunga doon. Hindi ko lang kung kita sa video pero may bunga doon. 1, 2, 3. Tapos ito pa, 4. Tapos meron pa dito Saan ba yung dito? Ito medyo malaki na Ito medyo malaki. Tapos meron doon Ayun parang letter C. Yan, letter C. Yan, malaki na yan. So usually pag ganyan na yung size nila, nagtutuloy talaga yan, lumaki. Kaya medyo naengganyo kung bumili na nung sengel ba yun? Basta yung Japanese cucumber. Hanapan ko na lang ng setup. Pero syempre ang setup natin doon, hindi siya kratky. Gagawin na nating ganyan pero kokopit. Hindi ko sure kung okay lang din na ganyan. Lupa. Tapos ang pandidilig ko na lang ay yung natin. Nutrient solution. Palagay nyo effective. Try natin So bibili pa ako. Mahal kasi yung buto noon. 25 isa yun yata. Kung hindi ako nagkakamali kay katanim. Pero siyempre naman, maganda naman siguro yung quality ng bunga nun. Kasi may nakita ako kay JG Backyard, kay Kagulay, kung alam niyo si Kagulay. Yung pipino niya, talagang dikit-dikit yung mga bunga. Dito kasi medyo hiwa-hiwalay. Pero sa kanya, dikit-dikit yung bunga, parang kada sanga, tatlo, dami. Gandang tingnan. Ito kasi medyo nakalbo yung iba. Kasi nga natutuyo, yun yung napapansin ko. Pero haba lang siya ng haba, tapos nagbubunga naman siya. Dinidiligan natin yan. Ngayon, wala na akong 2.0 easy na pandilig Dinidilig ko sa kanya ito. Yung mga galing sa lettuce. Tumutubo naman. Ngayon. So, yun nga. Ayusin natin to. Kasi yan, hindi ko naman mailipat yan dito. Kasi ang pinag-container niyan, yung pang 128 na 128 seedlings na tray na ginupit-gupit ko. Yun yung nandyan. Kaya naka ganyan setup. Siguro yun yung lagyan natin doon ng ganito.
ng styrobox. Then subukan natin. Ayun. Ano pa ba mga chichismis ko sa inyo? Wala naman. So hopefully magtuloy-tuloy na to. And maliban sa dumadagdag na rin yung mga kliyente natin na natutuwa sa ating lettuce, nag-venture din tayo to make salads. Siyempre madaling i-prepare. Kasi ako mismo, consumer ako nito. Hindi na nga ako nagkakanin. Ito na lang. Sa sobrang dami ko ring ganito, gusto ko siya mabusin. So, hanap din tayo ng medyo murang-murang dressing. Kasi ngayon ang gamit ko yung QP ba yun? QP. O kaya mayonnaise. Siguro suka toyo lang pwede na siguro, no? Kalamansi. Na gawin natin siyang dressing yan. Ano lang naman, nasa panlasa lang naman yan eh. Tapos sinasabi ko siya pagkakain ako ng hotdog, nuggets, chicken. Yun. Tapos lalagyan ko pang pipino. Yung na-harvest kong pipino, nilagay ko. Yung na-harvest kong bell pepper dito. Meron pa isang bell pepper dyan, kaya hindi ko pa pinapatay. Pero mostly ng bell pepper, pinapatay ko na. Ang gusto ko sigurong patubuhin itong pipino. Yun. So yun na, medyo madilim na. Papahinga na rin muna ako. Tatakpan ko lang yun. Okay, pakita ko na sa inyo yung pantatakip ko. Ano bang pantatakip ko? Nasa baba kasi mostly ng mga takip kasi binubutasan ko. Oo, ito hindi ko pa nagagamit pero ito yung parang outdoor seedling tray natin. Hindi ko pa nagagamit pero isa yan sa mga setup na pinag-isipan din natin. Na-damage ko pa yata. Anyway, yan. Tatakpan pa natin yan. So kasi bumili ako ng 4 na bagong styro so hindi ko pa nabubutasan yung ito. Nandito yung dalawa. Yung dalawa nasa baba. Hindi ko pa nabubutasan. Ayan. So hindi ko pa rin nagagawa yung DWC or kung ano man. Pero kasi, yun nga, nagre-research ako. Ang problema kasi, nasa rooftop tayo. Hindi talaga advisable talaga yung DWC or Kratky setup dito. Kasi mabigat. Kaya, it's either aeroponics or NFT. Yun na lang. Yun na lang talaga. So, baka mag-NFT tayo. Ang tanong, paano yung setup? Kasi, bibili pa ako ng mga kung ano-ano. Yun lang. Mag-i-invest na naman tayo. Pero kasama naman talaga yun sa pag-aalaga, mag-i-invest ka talaga. Pero kasi ang gawin natin dyan, setup dito, talang. Basta dito, okay, andito yung reservoir, iikot, tas babalik yung doon sa reservoir, ganun, ewan ko. NFT siguro or aeroponics, yun lang yung nakikita kong pwede dito. Magandang tingnan ng aeroponics kasi pataas. Hindi ko lang sure kung mas marami siyang maitatanim per square meter. Yun lang. Yun lang yung mga setup na kinoconsider natin ngayon. So, ang haba na. Bye-bye na and see you next update. Bye-bye.